Breaking news mga kababayan, China, pinalibutan na ang Taiwan. Araw ng Lunes, December 29, isa na namang anunsyo mula sa China ang naging dahilan ng pagtaas ng alert level sa Taiwan. Inutusan kasi ng China na mag-mobilize ang Army, Navy at Air Force nito para magsagawa ng isang war game sa palibot ng inaangking isla. Ang layunin, magpadala ng seryosong warning laban sa sinumang magsusulong ng kalayaan para sa Taiwan at sa sinumang external forces na magbabalak makialam. The last week of the year and China is wrapping it up with a bang. The Chinese military has delivered a warning to the world. Steer clear of Taiwan. This morning, Beijing began a massive military drill. Chinese forces moved in from all sides, surrounded Taiwan and kicked off a live fire exercise. It was a dramatic show of force complete with an AI-generated video. Tinawag ang war game na ito bilang Justice Mission 2025. Yan ay para subukan ang kahandaan ng Armed Forces ng China sa digmaan at pagsanayan kung papaanong haharangin at kokontrolin ang mahahalagang daungan at mga kritikal na lugar. Ayon yan sa paliwanag na ibinigay ng China's Eastern Theater Command. 5 live fire activities ang inaasahan na sabay-sabay isasagawa sa 5 maritime at airspace zone sa buong palibot ng Taiwan, ayon pa sa impormasyong ibinigay ng command. Mabilis namang kinundina ng pamahalaan ng Taiwan ang nasabing drill at inakusahan ang China na gumagawa daw ito ng military intimidation. Agad ding inalerto ng Taiwan ang kanilang defense at inatasang gwardyahan ng mahigpit ang buong isla at agad na kumilos para ipagtanggol ang demokrasya at kalayaan ng bansa sa oras na sumalakay ang China.请你立刻返航。如你执意挑衅，我将采取驱离行动。 Sa mga nagdaang taon, lalong pinatitindi ng Beijing ang kanilang pananakot gamit ang militar sa isla na matagal nang pinangangambahang magiging mitya ng gulo sa rehiyon. Ilang beses na ring sinanay ng China ang kanilang kakayahan na barahan ang posibleng pasukan ng mga kalaban na nais makialam sa pananakop nila sa Taiwan. Ayon sa mga analyst na nakarinig sa anunsyo ng China, ang pinakabagong drill na ito ay nakapokus sa kung papaanong hahadlangan ng China ang pagpasok ng mga dayuhang puwersa sa rehiyon. Nakatuon din ito sa eksaktong pag-target sa mga kailangang patamaan, paghahanda sa labanan at sistematikong pagharang at pagkontrol at deterrence sa labas ng island chain ayon kay Shi Yi, ang tagapagsalita ng Eastern Theater Command ng China. Ang island chain ay isang strategic line ng mga isla na itinuturing na mitya ng kaguluhan sa rehiyon. Kasabay nito, nag-anunsyo din ang Chinese Coast Guard na pati sila ay magsisimula na din ng pagpapatrolya sa paligid ng Taiwan. Alas 3 ng hapon nitong Lunes, naitala ang 14 na barko ng People's Liberation Army ng China at 14 na barko ng China Coast Guard sa paligid ng Taiwan at sa mga kalapit na isla. Isang amphibious strike group din na binubuo ng 4 na barko ang namataan sa timog silangan ng Taiwan at 89 na eroplanong pandigma ang nakitang lumilipad sa himpapawid na nasa paligid ng Taiwan. Pero ayon sa Taiwan, mabuti naman daw at wala ni isang eroplano o barko ang nangahas na pumasok sa mismong loob ng kanilang water at aerial territory. Naglabas na ang China ng mga larawan at video kung paanong pinapalibutan na ngayon ng kanilang hukbong pandagat, panghimpapawid at mga rocket forces ang buong Taiwan. Mas maraming sundalo at mas maraming kagamitang pandigma. Ang ganitong pagpapakita ng China ng kanilang lakas militar ay bahagi na ng playbook ng Beijing.
ang maglunsad ng malalaking drills sa mga sensitibong panahon bilang pahiwatig na hindi sila natutuwa sa mga nangyayari. Noon kasing nakaraang buwan, inanunsyo ng Washington at Taiwan ang pinakamalaking bentahan ng armas sa kasaysayan ng relasyon ng US-Taiwan. Bukod pa rito ay itinutulak din ng gobyerno ng Taiwan ang pag-aproba sa isang espesyal at makasaysayang defense budget, mga hakbang na ikinagagalit ng China. Ayon sa military analyst ng PLA, ito daw talaga ang dahilan kung bakit nila ginagawa ang war game na ito ngayon. Bakit nagsasagawa ng mga military exercise ang PLA sa ganitong panahon? At bakit ito naging lehitimo? Kamakailan kasi, nagiging madalas ang mga aksyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng Taiwan region na pag-aari ng China dahil sa ilang mabibigat na dahilan. Makikita natin ito sa tatlong uri ng escalation. Una, financial escalation. Inaprobahan kasi ng US ang planong bentahan ng armas na umabot sa higit $11.1 billion sa Taiwan. Ito ang pinakamalaking bentahan ng armas ng US sa Taiwan sa buong kasaysayan. Pangalawa, escalation in nature. Noon, ang bentahan ng armas ng US sa Taiwan ay karaniwang nakatuon lang sa sistemang pandepensa. Pero sa pagkakataong ito, mga armas pang-atake na ang pangunahing ibinebenta. Isang seryosong paglabag sa mga pangunahing prinsipyo na nakasaad sa tatlong China-US Joint Communiques, lalo na sa communique na naaprobahan noong August 17. Pangatlo, system-level escalation. Ang bentahan ng armas sa pagkakataong ito ay hindi lang pang-opensiba, dahil kasama na rin ngayon ang mga systems tulad ng Taiwan Tactical Network at Team Awareness Kit. Palalawakin nito ang regional defense ng Taiwan para maging extension ng US combat system. Kaya tumataas tuloy ang panganib ng direktang konfrontasyon sa pagitan ng China at Estados Unidos. Sa kabila ng paulit-ulit na babala ng China, ang Estados Unidos at Taiwan ay sanib puwersa sa pagsisimula ng provokasyon. Ang desisyon ng PLA na magsagawa ng mga kinakailangang military action ay sagot lamang na hinihingi ng pagkakataon, makatwiran at legal. Ang pagpapanatili ng pambansang soberanya at territorial integrity ay ang sama-samang hangarin ng 1.4 billion na mga mamamayang Tsino. Ganon din ang ating mga kababayan sa Taiwan na nagmamahal sa inang bayan. Daloy ng panahon na hindi na maiiwasan. Kahit sino pa ang sumusuporta sa kanila o anumang armas ang gusto nilang bilin o anumang maskara ang gusto nilang suotin para magpanggap, walang patutunguhan ang mga puwersa na nagsusulong ng kalayaan ng Taiwan kundi kamatayan. Dahil sa gaganaping drills ng China, mahigit 100,000 biyahero ang maaapektuhan, kung saan 857 international flights at 89 domestic flights ang nakansela na. Ayon sa ruling Communist Party ng China, pag-aari daw nila ang self-governing democracy ng Taiwan kahit hindi nila ito kailanman nasakop, at nangako silang kukunin ang kontrol sa isla gamit ang puwersa kung kinakailangan. Nanawagan din ang tagapagsalita ng Chinese Defense Ministry na si Zhang Xiaogang na tigilan na ng ilang mga bansa ang ilusyon nila na gamitin ang Taiwan para pigilan ang China sa mga plano nito, at tigilan na rin ang paghamon sa determinasyon ng China na ipagtanggol ang kanilang interes. Sagot naman ng Taiwan, tahasang pagsira daw sa seguridad at katatagan ng status quo sa Taiwan Strait at Indo-Pacific at direktang paghamon sa international law and order ang ginagawa ng China. Kung matatandaan, kasama sa mga pinagkasunduan ng Taiwan at US ay ang pagbili ng mga HIMARS rocket system, anti-tank and anti-armor missiles, loitering drones, howitzers at military softwares. Bagaman kinikilala ng US ang People's Republic of China bilang nag-iisang lehitimong gobyerno ng lahat ng mga Tsino, nais pa rin daw panatilihin ng US ang kanilang relasyon sa Taiwan. At ayon sa batas, kailangang tulungan ng US ang Taiwan na ipagtanggol ang sarili nito at bigyan ng mga armas na magagamit. Binanata naman ng China ang arms deal na ito at sinabing paglabag ito sa soberanya, seguridad at territorial integrity ng China
at sumisira pa sa katatagan at kapayapaan ng Taiwan Strait. Isa rin sa mga itinuturong dahilan kung bakit nagsasagawa ng ganitong war game ang China sa palibot ng Taiwan ngayon ay upang parusahan daw ang mga Taiwanese na nagtutulak na maging malaya ang kanilang isla sa kahit anong paraan. Sa mga nagdaang taon, pinalaki ng Taiwan ang pagbili ng mga kagamitang militar kahit lalong lumalakas ang pressure ng China sa kanila, kung saan halos araw-araw ay makikita na lang ang mga Chinese aircraft at warship sa paligid ng kanilang isla, kasabay ng regular na malakihang pagsasanay sa karagatan sa paligid nito. Ang ilan sa mga mabibiling armas sa US ay babayaran mula sa perang manggagaling sa $40 billion special budget na iminungkahi ni Pangulong Lai Ching-te noong early part ng November. Pero tila nahihirapan itong maaprobahan dahil sa lakas ng oposisyon sa lehislatura ng Taiwan. Kasabay ng drill na ginagawa ngayon ng China, naglabas din sila ng isang propaganda poster bilang sagot naman sa pakikialam ng Japan sa usapin ng Taiwan. Kung matatandaan kasi, hindi nagustuhan ng China ang sinabi ng Japanese Prime Minister na sa oras daw na atakihin ng China ang Taiwan, makikialam ang Japan. Isang AI-generated video din na pinamagatang Joint Operation to Thwart Taiwan Independence Attempts ang inilabas, kung saan ipinakita ang mga nakakatakot na robot dogs, mga armadong humanoid robots at mga eroplano't barko na tila papalapit at nagbabanta sa Taiwan. Kapansin-pansin na mas lumalawak ang drill na ginagawa ng China sa palibot ng Taiwan taon-taon. Ayon sa mga analyst, mas nakapokus daw ang China ngayon sa pagsasanay kung papaanong gumawa ng barikada sa dagat. Kapansin-pansin din na hindi na basta ehersisyo ang ginagawa ng China, kundi simulation na ng mismong gerang magaganap. Pagkatapos ng blockade, susunod namang sasanayin ng China ang pag-ikot o pag-encircle sa Taiwan, at lahat ng ito ay gaganapin ngayon araw ng Martes sa 5 zona na pinangalanan ng China sa palibot ng Taiwan. Tatamaan dito ang halos lahat ng rutang pandagat sa pagitan ng Taiwan at ng mga hahalagang isla gaya ng Kinmen at Matsu na malapit sa mainland China. Ayon sa ilang mga analyst na nakausap ng pahayagang CNN, malinaw ang layunin ng drill na ito: pigilan ang pagpasok ng mga puwersang kaalyado ng Taiwan at panatilihin silang nasa labas. Sa katunayan, isang propaganda poster pa ang inilabas ng China tungkol dito. Isang malaking kalasag na may disenyo ng Great Wall of China at may caption na ang lahat ng panlabas na panghihimasok ay maglalaho sa harap ng kalasag na ito. Sa ngayon ay hindi pa malinaw kung hanggang kailan tatagal ang war game na ito. Ayon sa Eastern Command ng China, magsasagawa din ang hukbong dagat at hukbong panghimpapawid ng Combat Readiness Patrol simula December 29, at naglabas din ang command ng abiso tungkol sa pagsasara ng ilang bahagi ng karagatan at himpapawid sa paligid ng Taiwan para naman sa live fire drills na gaganapin ng December 30. Batay sa ulat naman ng News 5, mayroong mga pinuno ng sandatahang lakas ng Amerika ang nag-predict na posibleng lusubin na ng China ang Taiwan sa 2027. Pero bago mangyari ito, madaming mga eksperto ang naniniwala na mas titindi ng titindi ang tensyon sa Indo-Pacific region ngayong papasok na 2026. Inaasahan din na sa taong ito ng 2026, mas lalong paiigtingin ng Estados Unidos at China ang pagbabantay at pagsusubaybay sa kilos ng bawat isa.
Dadami din ang bilang ng mga eroplano at barkong pandigma na kumikilos sa karagatan sa rehiyon. Ayon sa mga analyst, dahil sa pagdami ng mga sasakyang pandigma sa rehiyon, posible daw na magkaroon ng aksidente o maling galaw o miscalculation na siyang magsisilbing mitya ng sagupaan sa 2027. Ang Taiwan na lang ang natitirang kulang sa puzzle ng China. Nasakop na ng China ang Tibet noong 1950. Ibinilik na ng Britanya ang Hong Kong sa China noong 1997 at isinuko na rin ng Portugal ang Macau noong 1999. Inaasahang paiigtingin ng Beijing ang mga military drill sa paligid ng isla at dadagdagan ang mga pagpasok sa karagatan at himpapawid na sakop ng Taipei para subukin kung ano ang magiging reaksyon ng Taiwan sa mga ginagawang ito ng China. Kung makukuha ng China ang Taiwan, magiging isang malaking bentahe ito para sa kanila. Mabubutas ng China ang first island chain ng Estados Unidos, ang line of defense mula South Korea at Japan sa hilaga pababa sa Taiwan at Pilipinas sa timog. At mula sa Taiwan, madaling makakapag-project ang China papunta sa karagatang Pasifiko at posibleng manganib pati ang Guam, Northern Marianas at ang silangang baybayin ng Japan at Pilipinas. Makokontrol din ng China ang halos buong South China Sea kung saan tinatayang 3 trilyong dolyar na halaga ng kalakal ang dumadaan dito taon-taon na posibleng magpahirap sa pandaigdigang kalakalan kapag nakontrol na nila. Bukod pa yan sa magiging kontrol ng China sa mga semiconductor industry ng Taiwan. Bukod sa Taiwan, 2 pang posibleng mitya ng gulo sa West Philippine Sea ang pwedeng mangyari sa 2026, ang Scarborough Shoal at ang Sabina Shoal. Yan ay habang nagpapaligsahan ang China at Estados Unidos sa pagkontrol ng mahahalagang sea lanes. Inaasahang lalala ang illegal, coercive, aggressive and dangerous na mga kilos ng China sa 2 bahurang ito. Para kasi sa Pilipinas, ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc at Sabina Shoal o Escoda Shoal ay malinaw na mga red lines. Ang ganap na pagkontrol ng China sa mga bahaging ito ay malinaw na bantana sa pambansang seguridad ng Pilipinas at mag-aalis na rin ang kabuhayan ng maraming mangingisdang Pilipino at hahadlang sa paglalayag at resupply sa mga teritoryong hawak ng Pilipinas sa South China Sea, lalo na sa BRP Sierra Madre na nakaground ngayon sa Ayungin Shoal. Mahalaga sa China ang pagkontrol sa buong South China Sea dahil ito ang pinakamahinang parte ng mga plano ng China. Yan ang rason kung bakit nagtayo sila ng mga artificial islands dito para magsilbing sarili nilang first island chain. Para sa China, napakahina pa ng bansang Pilipinas at ito ang dahilan kung bakit isa ang ating bansa sa mga numero 1 alalahanin ng Estados Unidos. Sa 2026 budget ng National Defense, maglalaan ang US ng dagdag na $3.5 billion na tulong sa security ng Pilipinas. Kasama rito ang tuluyang pagpasa ng 2024 Philippine Enhanced Resiliency Act o PERA na magbibigay ng $500 milyong kada taon sa foreign military financing para sa Pilipinas sa loob ng 5 taon mula 2026 hanggang 2031. Nagbigay din ang US ng $1 billion defense-related loan sa Pilipinas na babayaran makalipas ang 17 taon at may interes na itatakda ng US Secretary of the State. Ito na ang pinakamalaking tulong pangseguridad na ibinigay ng Estados Unidos sa Pilipinas sa loob ng maraming taon. Malaking tulong ito sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas na matagal nang napabayaan dahil nakatuon ang mga lider sa paglaban sa mga banta sa loob ng bansa tulad ng mga separatista at rebeldeng komunista. Pero hindi pa rin sapat ang tulong na ito para matustusan ang military upgrade plan ng Pilipinas at makasabay sa ibang bansa sa Southeast Asia. Kailangan pa ng mas malaking pondo para matupad ang wish list ng kagamitang militar ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tinatayang umaabot sa 2 trilyong piso o $34 billion. Pero hindi isinasantabi ng pamahalaan na posibleng mas higit pa dito ang halagang kakailanganin
para makabuo ng isang kapani-paniwalang depensa at makapag-ambag sa regional deterrence. Ngayong 2026, nasa 7 bilyong dolyar lamang ang defense budget ng Pilipinas at mahigit kalahati nito ay mapupunta sa sahod at benepisyo ng mga sundalo. Kailangan ng Pilipinas na itaas ang gastusin sa depensa sa hindi bababa sa 2% ng GDP para makahabol at makabuo ng matibay na depensa. Hindi pwedeng umasa na lang palagi ang Pilipinas sa mga kaalyado nito na Estados Unidos, Japan, Australia at iba pa para ipagtanggol ang pambansang interes natin. Kailangan nitong tumayo sa sariling paa at mag-survive sa isang labanan na tumatagal ng 30 araw nang walang tulong ng iba. Patuloy na nilalabag ng China ang soberanya ng Pilipinas at kapansin-pansin dyan na mas lalo silang naglalayag ng mas malapit sa ating teritoryo. Isang halimbawa ay ang pagpasok ng isang Chinese frigate sa layong 14 nautical miles lamang mula sa Capones Island sa Zambales. At pangalawa ay ang pagdating ng isa pang barkong Chino na sinasabing tumulong daw sa isang mangingisdang Pinoy sa layong 70 nautical miles. Asahan na mas dadami pa ang ganitong mga insidente sa 2026 habang patuloy na sinasubok ng China at Estados Unidos ang reaksyon ng isa't isa. Sa huli, hahatakin sa gitna ang Pilipinas at dapat tayong maghanda sakaling magbanggaan ang dalawang pinakamakapangyarihang bansa dahil sa Taiwan.